Hello po, good morning sa lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For this video, isang tanong naman po ng ating pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito ay galing po kay Bilya Jacinto. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, kailan daw po pwedeng pakainin ng pre-starter feeds ang mga alagang biik? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpapakain ng pre-starter feeds dun po sa ating mga alagang biik. Ang pre-starter feeds po mga kaibigan, ito po ating pinapakain sa ating mga alagang biik na bago po tayo papunta ng starter feeds. Ito po ay nasa gitna ng booster feeds at saka starter feeds po mga kaibigan. Sa akin po nakasanayan sa aking backyard farm, ako po ay nagsimulang nagpatikim ng pre-starter feeds sa aking mga alagang biik na nasa day 20 pa lang na sila po dumididi pa sa kanilang mga inahing baboy. Pero sa mga araw na iyan, ang aking pong ibinibigay na pre-starter feeds ay 50% pre-starter feeds at saka 50% booster feeds po mga kaibigan. Yan po yung mixture na aking pong ginagamit na para po sa aking mga alagang biik. So 50% booster feeds at saka 50% pre-starter feeds. Nang sa ganon, hindi po maninibago yung biik sa lasa ng pre-starter feeds at saka booster feeds. Ang pre-starter feeds kasi ito po ay pellet type. Ang booster feeds po ito po ay crumble type. So, kapag yung biik po ay diretso mong papakainin ng pre-starter feeds na pellet type, yan po ay hindi talaga po nakakainin. Kasi po, sa texture pa lang ay magkaiba na po sila. Kasi po, crumble po yung booster feeds. At saka sa lasa at amoy po mga kaibigan, medyo magkaiba po sila. Kaya, kapag diretso mo yung ibigay sa mga biik nyo at day 20, hindi talaga po yan kakainin. Pero ang dapat yung gawin, dapat i-mix nyo yan ng 50-50% ratio nang sa ganon, yung lasa ng booster feeds sa lasa ng pre-starter feeds ay mag-incorporate po yan mga kaibigan at saka malalasahan po yan ng biik. Yan po ay kakainin pa rin ng biik ng yung pre-starter feeds kasi po nakamix po siya sa booster feeds. Sa pamamaraan na iyan, mas madali pong ma-orient yung biik na kumakain ng pre-starter feeds. Kaya po, pagdating po ng day 25 at saka day 26, mayroon na pong posibilidad na ang kanilang pong kinakain po ay 100% po na pre-starter feeds na po mga kaibigan. So 5 days bago ako magwalay, sila po ay marunong na pong kumain ng pre-starter feeds. Kaya po, hindi na po sa maninibago. Pagdating ng walay, napapakainin po natin ng pre-starter feeds. Kasi 5 days bago walay po mga kaibigan, sila po ay marunong na pong kumain ng pre-starter feeds. At din pong may iwasan yung kanilang pagbasa ng dumi, pagtatae, kasi po atin na po silang sinanay kumakain ng pre-starter feeds. So pagdating po ng walay ng 30 days o 1 month na hindi na po sila dumidede po sa mga inahing baboy, ang kanya pong source of energy mga kaibigan ay yung feeds po na pre-starter feeds. Sila po ay sanay na pong kumain ng pre-starter feeds at saka hindi na po sila magtatae po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at sana na po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung kailan pwedeng pakainin ng pre-starter feeds ang ating mga alagang biik po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.